Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His glorious love and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Again, magandang gabi po ulit sa inyo mga kapatid. Isa na namang Lunes ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Narito tayo at magkakasama-sama. At isang pagpapala na muli ko kayong makakasama sa gabing ito. No? Kahit tayo magkakalayo, ay kalapit pa rin tayo dahil sa banal na Espiritu na nananahan sa atin sa bawat isa. Welcome po ang bawat isa sa ating pag-aaral sa gabing ito. At patuloy na ang Panginoon isang mapupurihan. Patuloy tayong lumago at patuloy na mapalapit ang ating buhay sa ating Panginoon. Patuloy na lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At samahan niyo ako sa maiksing panalangin bago tayo mag-awit at sa ating Panginoon. Let us pray. O maraming makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa gabing ito na muli ay kami ay pinagsama-sama mo sa platform na ito, sa aming FB account, sa aming online BS study of God, Bible study na ngayon ay aming ginagawa. Maraming pong salamat, Panginoon, buksan mo aming puso't isipan sa muli sa pag-aaral namin. Nawa ay patuloy na lumalim at mapalapit kami sa iyo, Panginoon. At patuloy lamang ang aming buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, sa gabing ito, bigyan mo kami ng kasiglahan at patuloy na ang pangalan mo lamang ay siyang aming malulahati sa gabing ito. Alisin mo anumang disturbance sa kaway at ikaw ang isang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat sa opportunity na ito na patuloy mo pinagkakaloob sa amin na kahit kami ay malalayong agwat sa oras na to ay patuloy na pini-equip mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita at nawa bawat mapapag-aralan namin ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi magtuloy-tuloy sa aming puso upang ito'y may apply namin sa aming buhay at patuloy na
maibahagi rin sa aming kapwa as we practice in our life, agad. At ito ay magbigay lamang sa iyo ng karangalan at kabuluhan sa aming buhay. Maraming pong salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan mga kapatid, welcome po ang bawat isa muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At mamaya ay meron ulit tayong shout out sa ating mga kapatid na nakikisa sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At before that, let us sing praises and worship song to our living God. Malapit na po ang Pasko, so mag-awit tayo ng papuring awit, na pamaskong awit sa ating Panginoon. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem.
is hope. A star lit up the night to show the way. Oh, for all the wise men seeking truth, the child came as living proof. The light of all the world still shines today. In a lonely cattle stall, love was born to save us all. It's a season of hope, a season of joy, and it all goes back to a baby boy. When God reached down and changed the world forever. We can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and love can change the world forever. Love can change the world. Love can change the world. Behind the lights and Christmas cheer, people try to hide their fear. Many hungry hearts are lost and cold. But we can be the light of Christ, bring some joy to someone's life, and share the greatest story ever told. In a lonely cattle stall, love was born to save us all. It's a season of hope, a season of joy, and it all goes back to a baby boy. When God reached down and changed the world forever. We can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and love can change the world forever. Yes, you can. Oh yeah, love can change the world. Love can change the world. Yes, you can. We are His hands, we are His feet, across 1,000 miles or across your street. We are His hands, we are His feet, across 1,000 miles or across your street. We've got a gift, let's give it away. Make a difference today. It's a season of hope, a season of joy, and it all goes back to a baby boy. When God reached down and changed the world forever. We can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and love can change the world. We can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and love can change the world forever. And love can change the world forever. Yes, it can. Love can change the world. And love can change the world. Oh yes, forever. Love can change the Yes, mga kapatid, marami pong salamat at sinamahan niyo ako sa ating pag-aawitan.
tunay nga napakasaya na mag-awitan sa ating Panginoon. Seasons of love. Yan, no? Na talagang hindi lang sa panahon ng Disyembre ang seasons of love, kundi dapat araw-araw, ano? Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, araw-araw, tayo nananampalataya sa Panginoon, araw-araw, na seasons of love. Kaya mga kapatid, ay tayo ay magpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayong gabi, at muli pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa libro ng mga awit. Ito ay sa the book of Psalms, at ito yung pinaka last but not the least na pag-aaralan natin sa book of Psalms, at ito yung Psalms 1, nahuli yung Psalms 1, pero ito yung isang particular na pag-aaral natin sa gabing ito. At ano nga ba yung pinag-aralan natin last time? Ito ay about sa Psalm 51 at comparison sa Psalm 32. Ngayon naman ay Psalm 1 sa ating pinakahuling topic natin sa series natin sa Book of Psalms. So, part 5 na po tayo. So, before na matapos ang taon, ay natapos natin itong Book of Psalms, mga kapatid. So, Psalm 1. Nag-umpisa tayo sa Psalm 1. Psalm 1 rightfully opens the Psaltery because it summarizes all that follows in the rest of the Psalms as well as in the rest of the Bible. So, pag sinabi nating Psaltery, itong Psaltery ay an ancient and medieval music instrument like na piniplay by plucking the strings with the fingers or a plectrum. So, kung titingnan natin, parang siya yung may karapatan, no? Siya yung may karapatan na magbukas o magbigay ng pambungad, no? Ika nga ay front act sa mga malalaking concert, parang ganito. So, siya yung may karapatan na unang-unang tumugtog o umawi, parang gano'n. No? So, yung karapatan niya buksan yung Book of Psalms o ika nga umpisahan. So, itong Psalm 1. And though its main topic is very basic and quite general, it deals with two topics that continually occur in all the Psalms. The blessedness, yung isa? The blessedness of the righteous and the miserable future of the wicked. Ngayon, saan ba tayo roon? Ano ba yung pipiliin natin? So essentially, God is telling us there are two ways of life open to us and the choice is ours. Ano yung gusto natin piliin? Yung blessed life, blessedness of the righteous, or the miserable future of the wicked. So we must choose the way of blessedness, of course, which is what God wants for us. So let us prayerfully consider this way of blessedness to our benefit. At yun naman lagi ang ating dapat pinapanalangin sa Panginoon, na tayo ay maging maayos, lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga isa ito sa mga bagay na nagpapalago sa ating buhay pananampalataya, itong ginagawa natin pag-aaral ng Kanyang salita, itong ating every Monday Bible study. So, kaya mga kapatid ay patuloy tayong magpalago at maranasan natin ang buhay na mapagpala at pinagpapala at matuwid na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. So, basahin natin yung verse 1 ng Psalm ng chapter 1. No? Verse 1 ng chapter 1. Sabi rito, sama-sama nating basahin mga kapatid. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sits in the company of mockers. And before we continue mga kapatid, ihanda nyo yung mga lapis, mga ballpen, o notebook o papel para makapag-jot down kayo kung ano yung gusto ninyong isulat para ma-review ninyo kung sa kaling gusto ninyong reviewin o pag-aralan muli. Anyway, you can download yung ating mga lesson dito sa ating FCC chat room. Okay, so ano napansin niyo mga kapatid sa ating binasa sa Psalm chapter 1 verse 1? Ano yung mga word na napansin natin diyan? At yan ang ating tatalakayin, isa-isahin natin. So let us continue. So it combines both instruction and warnings as
picturesquely described in 3 modes of actions. Ano itong 3 modes of action na mabanggit natin? Walk, stand, and sit. Kung makikita natin mga kapatid, natin dyan, no? Yung walk, natin yung stand, and the word sit. Now, ito yung 3 modes of action na mapansin natin. So, may napakita dito yung ika nga ay pagkilos o sinasaad ng pagkilos. Nagsasaad ng pagkilos, no? So, involvement in evil as seen in 3 different ways. Ano naman to? Ito naman tatlong paraan na kung saan ay nadudoon yung involved sa paggawa ng kasamaan. Counsel, o path, or sit. And then resulting to the description of 3 kinds of people involved. Ano naman ang naging resulta nito na involved naman yung 3 klase ng tao. Wicked, yung mga masasamang tao, sinner, mga kasalanan, and scoffers, ito yung mga nanunuya na mga tao. Ito yung mga tao, so ibig sabihin ito yung mga tao hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Bakit ito yung mga salitang ito ay nabanggit diyan? So yan ang ating pag-aaralan. In each of these, we will learn the regression. Pag sinabi natin regression, moving away from God. Moving away from God. So we'll progress directly to Satan's way. Ano yung Satan's way? Sin, yung pagkakasala o gumagawa ng kasalanan. Consider the progression in the negative way as we discover their vivid meaning. So, tingnan natin yan isa-isa mga kapatid para mas maging maliwanag at malinaw ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ano yung unang salita nakita natin dito? Yung blessed. So, sa Hebrew word, ang blessed ay asher. Ang ibig sabihin ay happy from the root word asher, no? Meaning straight or level. So, ibig sabihin dito, ikaw ay isang matuwid na tao kapag ikaw ay blessed o blessed. No? So, ikaw, ibig sabihin ay masaya ka dahil ikaw ay pinagpala. Pag sinabi naman dito natin na walk, o sa Hebrew word na halak, no? Figuratively means to go along with or follow a course of life. So, ibig sabihin ay yung iyong nilalakaran o ano yung yung sinusundan mo, yung tinatahak mo. Okay? So, walk figuratively means to go along or follow a course of life. Ano yung tinatahak mong buhay sa iyo bilang isang tao o bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. And then, the other word na makikita natin ay yung counsel. Ibig sabihin yan, etsa. Means purpose, plan, or resolution of the will. So, ito ay yung sinasabi nating counsel. So, another word is wicked. Pag sinabi natin sa Hebrew word ay rasha. Has the root idea of being morally wrong or referring to loose moral. So, ibig sabihin ay masama ang ginagawa. So, wicked people. Ito tinatawag natin wicked. Now, how can we put these 3 thoughts together to make a paraphrase? So, paano natin yan ipaparaphrase? Gagawin natin isang sentence. Yung 3 word na banggit, aside doon sa blessed. No? Aside doon sa blessed. Balikan natin yung Psalm 1. Sabi dito, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit the company of the mockers. So, paano natin ito may paparaphrase? Yung paggamit sa salitang walk, counsel, and wicked. Pwede nating gawin, no? Pwede nating gawin blessed is the man. Blessed is the man. Parang nado din sa Bible, sa Bible na sa Psalm. Blessed is the man. Dito, blessed is the man who walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who does not walk, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. So, isang taong hindi sumalakad sa kasamaan o gumagawa ng katulad ng masasamang tao ay pinagpapala ng Panginoon. So, blessed is the man who does not walk the counsel of the wicked. Baka meron nyo, pwede nyo paraphrase. O
So, ano itong pwede nyo gawin doon sa tatlong words. So, from the initial action of walking in the way of the wicked, the action now progresses. No? So, yan na, may meron ng progression kung ano nangyayari. From that time na sila ay sumunod doon sa gawang masama o doon sa pagtahak sa buhay na hindi hindi buti para sa atin. So, tingnan natin mga kapatid. Sabi rin din, nabanggit din doon sa salita nating binasa ay yung stand, di ba? Aside from walk, stand and see, at nabanggit yung counsel, beside doon sa counsel, ay nabanggit din yung stand. Sa ibig sabihin niyan ay kum, pronounced as kum, means to stop, to be firm. Yan ang stand. And another word, yung path. Okay? Ibig sabihin niya, ang sa Hebrew word ay orak, road or manner. So, ito yung how paano ka lumakad sa iyong buhay, pananampalataya. And then sinners, chata. Literally, one accounted guilty. So, figuratively, it means to miss the mark. So, hindi mo nagawa yung dapat mong ginagawa bilang isang mananampalataya, bilang isang righteous person. So, stand, path, and sinners. Yan ang nabanggit dito sa ating verse 1, mga kapatid. So, from casually walking in the counsel of the wicked, man becomes more involved or influenced, having stopped, becoming open to the formation of habits or patterns as he travels the path of those who have done wrong. So, ngayon doon yung progreso na siya ay patuloy na lumalakad doon sa maling gawi, sa daanan na hindi dapat nating tahakin sapagkat ito'y magbubulit sa ating kapahamakan. Now, but we are all exposed to different companions in life. No? Hindi man natin yan maiwasan. At tayo ay lagi nating ma-encounter yung mga ganyang klase ng tao. Saan? Sa school, sa job natin, sa trabaho, social activities, even in the church. So this really cannot be avoided. Right? Hindi natin yan maiiwasan. So, ano yung masasabi niyo ng mga kapatid dito? Na itong mga tao na ito ay hindi talaga natin maiiwasan. Well, kung ang mga tao na ito ay hindi natin maiiwasan, hindi naman ibig sabihin na yung kanilang ginagawa ay gagawin na rin natin. No? We can be friend with them. No? We can be friended with them, but we should not. No? We should not do what they are doing. Okay? We should not imitate what they are doing. So, kung meron silang mali na hindi na makakasama sa atin bilang isang mananampalataya, huwag natin gagawin. At hindi doesn't mean na sila ay hindi mo na magiging kaibigan. Pwede pa rin, huwag mo lang gagawin yung dapat nilang, yung mga maling ginagawa nila. Dapat ikaw ay hindi ma-impluwensyahan, ngunit ikaw ang dapat maging impluwensya sa kanila. Hindi mo gagawing, if you do not beat them, join them. Hindi yun ang ang kaparaanan ng isang mananampalataya. At huwag mong sasabihin na sinasabihan ka ng killjoy ka naman o KJ. Ano? Dahil sa nape-pressure ka, sinasabihan ng KJ ka naman. Ganito. So gagawin mo na rin yung kanilang mga bagay o gawi o yung aktibidad nila na ginagawa para lang makasama ka sa grupo na yun. No? Para ma-in ka lang. Maging in ka lang sa kanila. So, hindi yun yung way. Dapat ikaw mag-influence sa kanila. So, pwede mo pa rin silang mga kaibigan. Baka sabihin mo, baka tatanungin nyo, paano yung pastor, sila ay mga kaibigan ko? Yes, pwede mo pa rin silang maging kaibigan. Huwag mo lang gagawin yung kailang ginagawa na mali. At hindi ka dapat ma-identify dun sa kailang mga maling ginagawa. You can be identified as their friends, but ikaw ang dapat ay maging influensya para sa kailang buhay. So, okay, mga kapatid, patuloy lang tayo. So, another word na makikita natin sa verse 1 ay yung sit. Sa Hebrew word, ang ibig sabihin niyan ay yasab.
carries the same literal meaning, but figuratively, it means to dwell or remain with the connotation of being settled. So, ibig sabihin ay nananatili ka doon, no? At nandun na at nakikiisa ka, nakikidwell ka doon sa mga gawain o sa mga taong gumagawa nito. And then, sit, ibig sabihin sa Hebrew word ay moshab. Literally ay sit, but figuratively a session or assembly. No? So, yan yung sinasabi doon sa ating mga binanggit na salitaan. And then, pangatlo, yung salitang scoffers. No? Ito yung in Hebrew word, dabara, to ridicule by speaking. The implication is that of a repeated action. So, mga kapatid, kung makikita natin dyan, ay ito ay mga maling gawa, maling gawi ng isang tao. Lalo na kapag ikaw ay isang mananampalataya. Sabi dito, sit. And another one is sit. And then another one is scoffers. So, what is the final outcome of this progression? Sit, and scoffers. Anong mga kapatid na masasabi nyo dito? Kasi pag sinabi itong sit, ay carries the same literal meaning of but figuratively, it means to dwell or remain with the connotation of being settled. At yun namang sit ay literally a sit but figuratively a session or assembly. So, nanatili ka doon sa sa isang grupo o sa isang samahan na gumagawa ng hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. O yung kailang buhay ay nandun sa kasamaan. So, ano masasabi natin mga kapatid? Ano ba yung sabi natin nabanggit dito sa last word na scoffers? So, did you know that scoffing, ano yung sabi scoffing? Though a verbal activity can be done through mere indifference to God's word, it can be neglecting or ignoring God's word for believers and rejection for non-believers. Kasi sinabi natin, pag sinabing scoffers, ay ikaw ay nanunutya. At itong panunutya nito ay pwedeng gawin ng isang mananampalataya at mga hindi nananampalataya. Kapag ikaw ay naging scoffers, ibig sabihin you are ignoring God's word o pinagwawalang bahala mo ang salita ng ating Panginoon, hindi mo pinapansin o sineset aside naman. Ngayon, kapag kayo hindi mananampalataya, ibig sabihin nire-reject mo at ito ay hindi mo tinatanggap, iniiwasan mo o ikaw nga patuloy mo na ayaw mong tanggapin sa buhay mo. So, yung patuloy na rejection. Now, it can also be substituting our ideas or tradition for God's word or by listening to God's word but not obeying it. Yun ang ibig sabihin, no? Kapag ikaw ay isang scoffers. Maaaring umating ka ng Bible study, maaaring ka ng worship service, umating ka ng prayer meeting. Pero yung mga naririnig mo, yung mga pumapasok sa tenga mo, ay hindi naman dumidiretso sa puso mo. Dahil hindi mo ito ina-apply o nagiging action para sa buhay mo. O kaya naman nagbabasa ka ng Biblia pero nagme-meditate ka pero yung meditation ay walang action. Puro reading ka lang, no? Puro reading lang. So dapat ay ito ang pinakamaganda rito ay ito ay ina-apply natin sa ating buhay. So in all this practically speaking, a Christian could be a scoffer of God. No? Kapag ito ay hindi natin sinusunod, hindi natin ina-apply sa ating buhay. Kapag tayo ay ini-ignore natin yung salita ng Panginoon at hindi natin binibigyan pansin, sineset aside natin, tayo ay mga scoffers. Okay? So, we have just seen the undesirable way a man may take if he takes this way of life. Yan ang makikita natin. Isang taong hindi sumusunod sa instruction ng Panginoon, sa mga taong hindi ni-apply ang salita ng Panginoon, sa mga taong gumagawa ng hindi mabuti o ng kasamaan o ng evil thing sa buhay nila. Ngayon, ano yung antidote na pwede natin gawin dito? What is the antidote to it? Ano nga ba mga kapatid? Pagka ikaw ay uminom ng lason, ano ba yung pwedeng antidote dito para
na lesson o mawala yung pagkalason mo. O kaya naman ay kapag ikaw, parang sa isang sakit, kapag ikaw ay mayroong kapag acidic ka, uminom ka ng antacids. So ano ba yung antidote na pwede nating gawin dito? Basahin natin sa verse 2. Sabi dito sa chapter 1 verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So mga kapatid, no? Pakalinaw yung sinasabi na, but whose delight is in the law of the Lord. Kung siyong nagagalak, no? sa batas ng ating Panginoon, and who meditates on His law day and night. So ito yung mga tao na nagagalak sa batas, na sumunod sa ating Panginoon at minemeditates, pinag-aaralan ang mga law ng Panginoon araw at gabi. So ibig sabihin, ang meditation dito ay hindi lamang binasa, hindi lamang nilagay sa isip at nilagay sa puso, kundi ito ay ini-apply sa ating buhay. Yan daw yung dapat na ginagawa upang maiwasan natin yung sinabi doon sa verse 1, no? Chapter 1 verse 1. So, the introductory word, but, yan na nakita natin, no? Nakita natin sa chapter 1 verse 2. But, so yung introductory word but emphasizes a contrast, a shifting to another from negativity of verse 1 to the positivity of verse 2. Kaya nga, but, yun ang ginagawa ng verse 1 ay hindi maganda, but ito ay mapapawi kung but sabi dito, whose delight is in the law of the Lord, and whose meditates is in His law day and night. Now, delight, ang ibig sabihin ng delight ay kefets, means pleasure or something valuable. So dapat dito ay makita sa atin buhay yung something na nakaka-please sa ating Panginoon. And then yung law, yung sinasabi sa Hebrew word na Torah, means instruction or teaching, referring to God's authoritative principles to guide the believer's lives. So, ikaw ay nagagalak na sundin ang mga panuntunin o mga batas o instruction ng Panginoon upang patuloy na tayo ay mamuhay ng ayon sa nagubilin o inuutos ng ating Panginoon. So, ito yung ibig sabihin, no? And then, meditate. Haga, ibig sabihin sa Hebrew word, means to ponder, think, or plan. So, dapat yan ay pinag-aaralan natin, iniisip natin, minemeditate natin, pinagmumuni-munian natin ang mga alituntunin ng Panginoon o kanyang law, ano ba yung law? Ayun yung salita o instructions ng ating Panginoon. Sabi rito, kailan? Day and night. So, is an idiom which means constantly or regularly or consistently dapat ay ginagawa natin. Hindi lamang kapag tayo ay may oras, kundi hinahanapan talaga natin ang oras, o hindi lamang kapag tayo ay walang ginagawa, o ibig sabihin kapag gusto lang natin, kundi dapat ito ay parte ng ating buhay dahil tayo ay nagagalak upang pag-aralan, pagmuni-munian ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga instructions, ang kanyang law, day and night. And then, dapat ito ay nia-apply natin. So, David is saying that he values the Word of God. As I have said, itong Psalms ay mula sa 1 hanggang 72 ay sinulat ni David. So, David is saying that that he values the Word of God as something that gives pleasure to whom? To him. That is why he ponders on it consistently. So, nandoon, lagi niyang ginagawa ito. At hindi niya nakakalimutan. And pondering on the Word of God keeps us in His path, away from sins. Kasi nare-remind tayo, nakikita natin kung ano yung revelation ng Panginoon. Nakikita natin kung ano yung plano ng Panginoon sa ating buhay at ano yung mga bagay na dapat na ginagawa ng isang mananampalataya. This will keep us from doing sin o away from sin, which is yun yung ginagawa na nabanggit, yun yung buhay ng mga binanggit doon sa verse 1, mga kapatid. So what happened to the persons who delights in His law?
So ano nangyayari dito sa mga tao na ito? Na kapag nadidelight sa mga batas ng ating Panginoon. So does this mean that when we sin, we do not delight? Before bago pala doon sa isang question na nabanggit ko, ito muna ating sagutin. Does this mean that when we sin, we do not delight in His law? And since we regularly sin, then we can never delight in His law? So what do you think, mga kapatid? Ulitin ko, Does this mean that when we sin, we do not delight in His law? And since we regularly sin, then we can never delight in His law. Ano masasabi niyo, mga kapatid, dito? Hindi niyo ba maisip ko ano yung dapat nating ginagawa? Kung tayo may nagkakasala, hindi ba tayo mayroong delightness o galak sa ating puso sa batas ng Panginoon? At lagi tayo, hindi naman tayo perfect, so tayo ay nagkakasala. So kung tayo nagkakasala at hindi natin maiwasan magkasala, it doesn't mean naman tayo na hindi tayo nadidelight sa law ng Panginoon. Ganyan din naman nangyari kay David. Lagi rin siya nagkakasala. Pero alam niya ang lumapit sa ating Panginoon kapag siya nagkakasala. That's mean that kapag tayo nagkakasala, dapat ito ay nalalaman natin. Ina-accept natin yung pagkakasala at ito yung ibig sabihin na tayo nagpapakorek. Ito yung ibig sabihin na we have a teachable heart. Ito yung sabihin na we humbly bow down and ask forgiveness sa ating Panginoon. Yes, hindi natin maiwasan na magkasala sa buhay natin, pero tayo ay patuloy na ano mangyayari, mga kapatid? Patuloy na tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Huwag tayong paguguyo sa kaaway. Huwag tayong patatalo sa kaaway na sabihin, oy, makasalanan ka, lapit ka ng lapit sa Panginoon, makasalanan ka naman. Huwag, mga kapatid. Patuloy pa rin tayo at patuloy tayo lalapit sapagkat ganyan ang ginawa ni David. Kahit siya makasalanan, siya ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin niyan, alam niya na siya ay nagkakasala at humingi siya ng patawad sa ating Panginoon. Now, what happens to the person who delights in His law? Kapag ikaw ay taong nagagala sa batas ng ating Panginoon, ito yung ginagawa. Katulad ng nabanggit ko, kapag tayo nagkakasala, lapit lang tayo sa Panginoon. Para tayo ay ma-overcome natin yung gawa ng kaaway. Ano sabi sa verse 3? That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So ito yung nangyayari sa isang taong kapag laging lumalapit sa ating Panginoon, kapag laging babad sa salita ng Panginoon, kapag laging tumatawag sa ating Panginoon, at kapag ina-acknowledge mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Ang nangyayari, para kang isang puno, inihambing ka sa isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog, streams o may umaagos na tubig, na hindi ka natutuyo at ikaw ay patuloy na namumunga. At ang mga dahon mo ay patuloy na kulay green, talagang ikaw ay isang malusog na puno. Parang kung ipaparaphrase natin, blessed is the man who put his trust in the Lord. He is like a tree planted along the river banks, with its roots reaching deep into the water. He is a tree not bothered by a long month of drought, a tree not bothered by heat, but its leaves still producing all its luscious fruits. So its leaves, yung leaves niya stays green and it continues producing its luscious fruits. Ganyan yung mga kapatid kapag tayo ay laging malapit sa ating Panginoon. Well, nabanggit ko doon kanina, tayo nagkakasala, hindi natin na maiwasan sapagkat we are not perfect. Pero kung tayo na-acknowledge na tayo makasalanan at lumalapit sa ating Panginoon, we are like a tree. Dahil doon tayo lagi nakababad sa salita ng Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Now,
nabanggit dyan yung salitang planted. No? Kasi doon sa planted by streams of water. Pag sinabi natin sa Hebrew word na planted, ito ay shatal. Literally means transplant. No? Pinag-usapan natin transplant. Kung sa medical na aspeto ay transplant, mabigat ito. So to transplant means to take out of one environment and place in another which is more conducive to growth, stability, and production. So, mga kapatid, ano ba ginagawa kapag mag-transplant? Diba? Kapag nagtatransplant, di naman ikaw ang magbibigay sa iyong sarili kung ano yung tatransplant sa iyo, kundi may isang tao o doktor o dalubhasa na magtatransfer nitong organ na ito sa iyo upang patuloy kang mabuhay o patuloy kang mag-exist sa mundong ito. Now, what could be the theological significance of this verb transplant? So ano yung importansya o significance in terms of theology pag sinabi natin ito yung verb na word na transplant. Okay? So transplant is a passive verb meaning somebody does it to us, and our only participation is our decision to have it done to us. Siyempre, kapag kung sa medical term natin yan, bago kayo transplant, ay may mga pipirmahan ka. Kung aayon ka, may tawag dito, letter na pipirmahan ka. Upang kung ano man mangyari sa iyo ay hindi sasagutin ng doktor. Maliban lang kung ito ay merong neglection na mangyayari na nasa doon sa part ng doktor. So this is what happened to the process of salvation. Na ikaw ay nagkakaroon ng transplant na sa puso mo, nagkakaroon ng pagbabago, pinapalitan ng bago yung iyong puso, ang iyong yung sarili mo, yung buhay mo. Doon yun na nangyayari. Kaya ikaw ay nagkakaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. So nagkakaroon ng transplantation o transplant na nangyari sa buhay mo. So God wants to transplant man back to Him. So He makes an offer to us through His Son's death. Ano yun? Sinatawag? Justification. No? And through that convicting work of the Holy Spirit. Yun ang nangyayaring transplant sa atin. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At siya yung naging, sa kanyang kamatayan, ay na-justify tayo at sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Diyan tayo nagkakaroon ng tinatawag na justification. So, nadudoon yung pangtagap natin sa ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong puso. So, all we need to do is to accept the offer and submit ourselves to the transplanting, which is sanctification. Ito yung pagkakaroon ng pagbabago. Nagiging tayo ay tinutuwid. At ang sanctification is a lifetime process. Nadudoon yung mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay. At process which is to our benefits. Yun yung tinatawag na glorification. At ang glorification ay mangyayari lamang sa second coming of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, ito yung nangyayari sa ating buhay kapag nagkaroon tayo ng nag-transplant o transplanted ng bagong buhay sa atin bilang isang tao na tumanggap sa ating Panginoon. So unang-una ay dapat maging aware tayo dito sa tatlong stages of salvations. Ano yung una? Yung justification, which is through the Lord, through the death of our Lord Jesus Christ, by the conviction of the Holy Spirit, and then sanctification, pagtanggap natin sa ating Panginoon at so sanctifications ay a lifetime process, and then glorification ay mangyayari yan when the second coming of our Lord Jesus Christ. So dapat ito ay tinatandaan natin, no, mga kapatid. So in this simile, why is the blessed person being compared to a tree? Bilang paghahambing sa ating pinag-aralan, yung simile, comparison. So why is the blessed person being compared to a tree? Bakit nga ba? Ano ba ang meron ang puno
ay may tulad sa buhay ng isang tao? What characteristics are there in a tree na pwede ring ihalin tulad sa puno, mga kapatid? So, ito yung ating dapat ma-discover. Kaya, binanggit dito yung blessed is the man who put his trust in the Lord. He is like a tree planted along the river bank. So, ano yung pwede nating maikumpara sa buhay ng isang tao? Anong meron ba isang puno na pwede ikumpara sa buhay ng tao? Ano yung characteristics na meron ng isang puno na pwede nating ihalin tulad sa isang puno? Ano nga ba, mga kapatid? May naisip na ba tayo na pagkakatulad ng isang puno sa buhay ng isang tao? Isang mananampalataya na katulad mo, mga kapatid, katulad ninyo, mga kapatid. Ano nga ba ito? Sige, huwag na natin patagalin, mga kapatid. A tree pictures stability because it has deep roots that enables it to withstand the storms of life. Ngayon, ang puno ay nadoon yung kanyang pagiging matibay, nadoon yung kanyang stability dahil ang ugat niya ay nandoon sa ilalim ng lupa. Nako, nakakalat yun, no? Nakalubog. At kung dumaan man ang bagyo, hindi siya matutumba. Ganyan ang isang puno. Kapag puno, ang talagang ugat niya ay talagang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ngayon, a tree pictures the concept of growth in terms of time. As it takes time for a tree to grow deep roots, so it takes time to grow and mature in the Word of God. So, ganun din. Kung ang isang puno ay may panahon, no? At dumadaan ang panahon upang ito ay patuloy na lumago at dumami at kumapal yung kanyang ugat, ay ganun din ang isang tao na dumadaan sa paglago at pagmature sa salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ay patuloy tayo na magpalago. Ito lang ginagawa natin, itong Bible study. At hindi lang sa Bible study, kundi patuloy tayo magbasa ng salita ng Panginoon. At patuloy din tayo magkaroon ng devotion, no? Ng prayer time sa ating buhay. Upang patuloy na ma-establish natin ang relasyon natin, magandang relasyon natin sa ating Panginoon. And then meron tayong dapat naglalaan tayo ng panahon, ng oras. So, yan yung dalawang pwede natin maikumpara sa puno, sa isang tao. Isa pa, mga kapatid, a tree also pictures ministry. Ano ibig sabihin ng ministry na sinabi na nagagawa ng isang puno? If it is a fruit tree, it gives fruit. No? Kasi, tama. Pag di naman sasabing a fruit-bearing tree, kung hindi naman namumunga, so nagbibigay ito ng bunga. If it is a cedar or oak, it gives shade or lumber. So, yun ang binibigay nito, kung hindi naman siya namumunga. Nagbibigay ng lilim o yung kanyang pinaka-kahoy. A tree functions according to why it was made. So, kung ano ang pagkakagawa sa isang puno na ito, yun ang kanyang binibigay. No? Kung ano yung tawag doon, yun ang kanyang binibigay sa mga nakikinabang nito. So, man should function according to why he was made. Bakit nga ba tayo ginawa ng Diyos? Bakit nga ba tayo ginawa ng Diyos, mga kapatid? Dapat alam natin kung bakit tayo ginawa ng Panginoon. Alam nyo ba, mga kapatid? Ginawa tayo ng ating Panginoon to glorify Him, to worship Him, to bless His name, to bless Him, mga kapatid. So, sa buhay natin, nabe-bless pa natin ang Panginoon, nag-glorify ba natin ang Panginoon sa mga sandali na ito? O patuloy na tayo ay lumalayo sa ating Panginoon? Yes, as I have said earlier, maraming storm na dumarating sa ating buhay, kaya nga dapat tayo ay magpalago. Dapat na yung katulad ng isang puno ay dapat ay lumalago yung ugat at kumakalat yan para pagdating ng bagyo ay hindi tayo maitutumba nito, no? So, kailangan ay maging katulad tayo ng puno. Mag-glorify natin ang Panginoon sa ating buhay as well. At additionally, its leaves do not wither. Pag sinabing hindi wither o hindi na namamatay kapag ikaw ay kapag ang puno, ang ugat ng isang puno ay reaching deep into the water, sumukuha ng sustansya yon sa tubig, lalo kapag nakatanim sa tabing ilog. At yung tabing ilog na yan yung sinasabi nating salita ng Panginoon
na patuloy na tayo naka-immerse, no? So eternally, ibig sabihin ay panghabang buhay, and success is guaranteed. Garantisado ito mga kapatid na may ito ay magiging matagumpay. No? Not that we will never experience failure, as I have said earlier, but we know God will make sure all things that happen to us will bring us success if we live according to His way. No? So, kung tayo may nakakaranas ng mga bagay sa sitwasyon natin sa ating buhay na hindi natin ninanais o hindi natin ini-expect, ay yan ay may purpose sa buhay natin. Ang isipin natin ay tayo ay patuloy na lalago ng pananampalataya natin sa Kanya. At itong sitwasyon na kinakaharap natin sa mga sandali na ito'y sitwasyon na magpapalapit sa atin para sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon. Ang sitwasyon na ito ay patuloy na magpapalakas ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito yung magpapatibay sa atin sa mga bagyong darating pa sa ating buhay. Anong sabi sa verse 2? But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Ito yung binabanggit yan sa verse 2. If we live according to His way. Upang tayo ay patuloy na lumakas yung ating pananampalataya. At patuloy na tayo ay maging matibay sa ating buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. So do we realize the supreme value of God's Word and its application in our life? Dapat ito yung malaman natin. Dapat ito yung ma-realize natin sa ating buhay. Ang importansya, supreme value ng pag-apply ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Katulad nga nabanggit ko kanina o sa mga preaching na ating inihahayag, ang meditation ay hindi lamang sa pagbabasa. Ang meditation ay hindi lamang sa oras ng pananalangin o sa oras na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, kundi ito ay may kasamang application. Meditation without application is, mga kapatid, useless. Kasi hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Kapag ikaw ay nag-aaral, kapag puro theory lang ang ginagawa mo at walang application, ay hindi mo matututunan kung paano ito magagawa, kung paano ito gagawin. Puro theory ka lang, wala kang kailangan lahat ng theory na natutunan natin ay merong application. Kapag ikaw ay gusto mo maging doktor, hindi ka magiging magaling na surgeon kung hindi ka dadaan sa practical application. Kung hindi ka mag-opera o wala kang surgery na sa iyong practicum, hindi ka magiging magaling na doktor, maging sa engineer, civil engineer. Hindi ka pwede plano lang ng plano at di mo naman itinatayo yung bahay na gusto mong gawin. So, kailangan lagi ito ay mayroong application na kasama. Without application, ay useless mga kapatid at hindi ka nalalago dito. So, how truly blessed we are in having Jesus Christ as Savior and Lord. No? How truly blessed we are in having Jesus Christ as Savior and Lord. Talagang na isang pagpapala na tayo ay merong Diyos na buhay na ang pangalan ay Jesucristo. Siya ang ating Diyos at kaligtasan, no? Sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ay patuloy nating alalahanin sa ating buhay. Ano man yung ating nararanasan, ay patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay. So, what awaits the wicked? So, what awaits the wicked? Kung nandiyan ang mga patuloy na gumagawa ng hindi maganda, gumagawa ng evil things, o ito yung mga wicked people, ito yung masasamang tao. Ayan ang sabi sa verse 4. Basahin natin sabay-sabay mga kapatid. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. That blows away, mga kapatid. Chaff. So, ano nangyayari? Katulad daw siya ng mga chaff. Mabakita natin mamaya kung ano yung sabihin ng chaff. That wind blows away. So, unahin muna natin, ano ba itong mga wicked na ito? Sabi sa Hebrew word, ang wicked daw ay rasha. Rasha means morally wrong. Okay? So, wicked people ay ito yung mga taong gumagawa ng di ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Gumagawa ng mga maling bagay patuloy na nasa mundo. So, this is the description of people who do not live according to God's way because they do not have Christ in their lives.
Tama po mga kapatid. At kung ikaw ay nasa ating Panginoong Jesucristo, ay siyempre ang gagawin mo kung ano yung makakalugod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay walang Jesucristo, siyempre ang gagawin mo ay puro kasamaan. At ito yung mga taong walang Jesucristo, ang ginagawa ay yung against sa kagustuhan ng ating Panginoon. So how were they described by David? Tignan natin, ano banggit natin dito, yung sinabi ko sa inyo, yung kaf ba? Kaf, okay? O chaff, o kung ano ang diction dito, hindi natin na, hindi ko na, kung ano yung dictionary ng chaff, no? So, ibig sabihin niya ay moths in Hebrew word. So, winnowed, or winnowed, or threshed. This is the cover of a grain that is being blown away by the wind. So, yung cover ng isang butil. Katulad niya kapag tayo nagtatahip ng bigas, di ba? Kapag tinatahip natin yung bigas, lumilipad yung mga dumi, lumilipad yung mga ipa na balot sa palay. So, ganun din mga kapatid, blown away, mapapayad ng hangin. So, katulad din niya ng mga wicked people na ito kapag hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. So, ika nga may ginagawang pagsala ang Panginoon. At kapag ikaw ay hindi sumusunod sa Panginoon, ikaw ay papayad ng hangin at mawawala ka doon sa bilao. So, unlike the grain, the chaff has no body, so it is being discarded because it has no value. So, magaan lang yun. Madali talagang malipad ng hangin. Walang value naman yun. Empty. So, the term value is in terms of the spiritual aspect as verified by the next verse. Ano ba yung sabihin ng walang value dito? Sinasabi dito sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. No? So, hindi pala ikaw na, ikaw pala ay, nandun na yung sa iyo, pag i-judge ka na, ika nga ay hahatulang ka na, nor sinners in the assembly of the righteous. No? So, hindi ka makakasama dun sa mga matutuwid. So, kailangan talagang ihiwalay ka o hindi ka makakasama rito. No? So, ito yung nangyayari sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ito yung nangyayari sa mga taong walang Diyos. Ito yung nangyayari kapag ikaw ay hindi sumusunod sa law of God. No? Yan ang nangyayari. Anong sabi sa Revelation chapter 21 verse 8? Tells us their miserable destiny. Ito sinasabi sa Revelation 21:8. Ito yung mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dumating ang ating Panginoon. Pinagdiriwang natin yung December 25 dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin na ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay may dalang kaligtasan sa atin. Siya ang ating Diyos na ating wonderful counselor. Siya ang ating Diyos who is mighty God. He is our God na who is the Father, our Father, and then isa rin yung Prince of Peace. At yan ang magiging topic natin sa Friday, yung huling na word doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, na siya ay Prince of Peace. Kaya mga kapatid, nandun yung dalang kaligtasan ng ating Panginoon. At ang mangyayari sa mga tao hindi tatanggap sa ating Panginoon Jesucristo ay ito. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Kapatid, kung ikaw ay hindi nakinig sa ating Panginoon, nandiyan na yung eternal death mo. Magsasuffer ka dyan. At kasama dyan yung mga nabanggit, yung mga murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Mga kapatid, yung mga magsisinungaling dyan, mga sinungaling hanggang ngayon. So, paano sabi, Pastor, kasama dito, murderers, paano po yung humingi ng tawad? Yung mga sexual immoral na ginagawa, sabi nga ng Panginoon, kailangan ang mga tao na lalapit sa Kanya, kahit anumang kasalanan na meron ka, basta lalapit sa Panginoon at tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nandun yung kaligtasan.
Nandun yung buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang ay lumapit. So ito sinasabi rito ay yung mga hindi nananampalataya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo may kakilala na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, dalhin natin sa Panginoon. Let us share the Word of God. Let us share the Gospel, the good news. The good news that our Lord Jesus Christ is a God who gives salvation. He is our Lord. No? Kaya huwag nating sayangin ang panahon, ang oras. At tayo mga kapatid, kung tayo ay nabubuhay pa rin sa worldly ways, may mga bagay pa rin tayo na hindi may iwasan, may waglit sa ating buhay. Bago na tayo mga kapatid, malapit na dumating ating Panginoon, hindi natin alam. So, huwag nating hayaan natin, huwag nating sayangin. Kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, huwag nating sayangin na yung salvation lang matanggap natin sa Kanya. Kasi magkaroon tayo ng magandang makatanggap tayo ng crown of life, crown of righteousness, o ano pang mga crown. Kung tayo man ay tumanggap sa ating Panginoon. Ngayon, sa mga tao hindi pa tumatanggap, share natin sila. Okay, mga kapatid. So, Psalm 1 ends with the eternal assurance of our salvation as against the eternal judgments of the wicked. Shouldn't we take this as a reminder and encouragement to seek the lost as we glory in our eternal inheritance in the Lord? Praise God. Basahin ulit natin yung Psalm 1 verses 1 to 6 para mas malinaw po sa atin. Sabay-sabay po nating basahin. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Sapagkat, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Wow, napakaganda na ating pinag-aralan sa gabing ito. Yan po yung huling pag-aaral natin about sa the book of Psalm. So Psalm 1 indeed rightfully begins the whole psaltery, doesn't it? So talaga namang isa yung karapat-dapat na mag-open ng buong book of Psalms. O kaya nga sa isang instrumento, isa yung karapat-dapat na unang tumugtog o tugtugin. So shall we consider reading this psalm on a daily basis as a reminder of our blessedness in Christ? Mga kapatid, so huwag natin kakaligtaan na basahin lagi itong psalm at napakaganda ng sinasaad dito. Talaga makaka-relate tayo sa ating buhay at ito ay magbibigay sa atin ng encouragement. Kaya mga kapatid, so glory to God alone po sa ating Panginoon na buhay, sa ating pag-aaral sa gabing ito. But before we close, ay umawit muna ulit tayo sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos, ating Panginoong Jesucristo, na Emmanuel, ang ating Diyos na sa atin at hindi tayo iiwan ng ating Diyos na buhay. Umawit muna tayo mga kapatid. Love incarnate, love divine, star and angels gave this sign. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see
Praise God. Noel, no? Ang ating Diyos na sa atin magpakailanman. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa gabing ito, sa ating pag-aaral. Tuwing nga po na nakakagalak na tayo nagkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That would be the last, no? That will be the last lesson for this December, no? At this coming Monday ay wala muna po tayong Bible study. So mag-umpisa po tayo sa January, no? First Monday ng January. So this is our last lesson. So maraming pong salamat sa inyong pakikisa. At tatapos din po natin yung ating Book of Psalm, no? So maraming pong salamat sa nakiisa sa ating mga kapatid. Shout out daw, no, mga kapatid, kay Sister Mila, kay Ate Mila, kay Brother Arnel Fontaniel, kay Brother Wilson, no, kay Brother Ray Mangawang, kay Jubo Ray, kay Brother Jerry Pangko, kay Elder Marilyn Duatin sa Abu Dhabi, no, kay Sister Luz sa Philippines nakikinig, at gabing-gabi na rin doon, no, nakiisa sa atin. Sister Orfa nanood din sa atin kasama si Brother Jimmy, and then si Brother Ray Tiano nasa Philippines din, nakiisa. Si Brother Robert Villanueva at Sister Pia ay nakiisa din sa atin sa gabing ito. Si Elder John nasa Philippines kasama ni Sister Raquel, at aking asawa ng aking pinsan na si Sister Daisy Magbuo, na Castillo, na nakikinig din, nakiisa sa ating pag-aaral sa gabing ito. Si Brother Rod Jorpo, si Sister Eva Pablo, at si Pastor Sunny. Nakiisa si Pastor Sunny. Maraming pong salamat. Magandang gabi sa inyo. At ang ating mga kapatid na nakiisa, si Pastor Willie, Sister Gina, sa gabing ito. Maraming pong salamat. At maging si Pastor Roger na nakiisa sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At binabati ko po ng isang maligayang kaarawan si Brother Noel, si Brother Noel Rezare, Nono, ang ating kapatid, maging ang aking sister-in-law na Sister Lalit na nakiisa din sa atin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kanila pong mga kaarawan sa araw na ito, pagpalain kayo ng Panginoon at lalong ibuhos pa mga biyaya na nararapat sa Kanya. Mga kapatid, maraming salamat kay kay Sister Vicky, nanonood din sa atin sa gabing ito. Nakiisa si Pastor Edwin, marami pala, Sister Apas na nakiisa rin sa atin. At humingi din ng panalangin si Sister Luz, Camacho, asawa ni Pastor Francis. Sila ay uwi ng Pilipinas next month. Panalangin natin ang kailang safe journey back to the Philippines. Ang aming inaanak na si Brother Benz at si Sister Denise, nakiisa din sa atin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat, na nakiisa sa ating pag-aaral sa gabing ito. It's tunay nga po na nakakagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral. So tayo po ay manalangin. O Ama namin makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa oportunidad na ito na pinagkaloob mo, sa iyong lingkod na makapagturo. Thank you, O God, for the wisdom. Thank you, O God, for the good health and the strength, and as well as sa aking mga kapatid na nakaisa namin sa pag-aaral na iyong salita. We thank you for opening their hearts and their mind, at tinulungan mo kami, Panginoon, upang maunawaan ang aming pag-aaral sa gabing ito. Patuloy na, Panginoon, kayo lamang sa malulhati sa aming buhay as we apply it, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin upang magbigay lamang kami ng kalulhatian sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, at kami sinamahan mo, at patuloy na hiningin po namin ang inyong pagtulong at paggabay sa lahat ng oras upang maging kami ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagsunod at meditate na iyong salita sa aming buhay. Hindi lamang ito tumimo sa aming, hindi lamang ito manatili sa aming isipan, kundi ito ay tumimo sa aming puso at may apply namin sa aming buhay, at may share din namin sa mga tao na nasa kadiliman pa, Panginoon, at hindi pa tumatanggap sa iyo, hindi pa nananampalataya sa iyo. Maraming po salamat. Muli,
sa iyong kabutihan at sa mga pagpapala na aming nakamtan sa gabing ito at sa buong araw na ito. We thank you, O God, with thanksgiving in our hearts. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa gabing ito. Manawa ay patuloy kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspires your heavenly song? Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adored on bended knee, Christ our Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.